absorbents which are potentially dangerous to life and can break down into poverty. Hazard mapping is the process of identifying the spatial variation of hazard events and physical conditions. This is our legend. Color yellow is the most dangerous zone. Color red is the dangerous zone, slightly dangerous zone. Color orange is the least dangerous zone, and blue, safety zone, and the color green is plants and trees. Color yellow is, we consider the most dangerous zone is this mag-collapse po. And kasi po, di ba po, yung disaster, hindi naman po natin ito inaasahan mangyari. Orange, indicating the fire arrow kung saan po sila pupunta kapag may sunog. Earthquake arrow na po sa violet, saan po yung route nila kapag nagkaroon ng earthquake. Meron din pong assembly area, fire blanket, first aid kit, evacuation route, emergency phone, fire alarm, and fire extinguisher. Ito po yung primary gate. Meron din po tayong secondary gate. At meron din po tayong open area or evacuation area. For example, meron pong sunog dito sa senior high school building. Specifically dito po sa grade 12 class. Example lang naman po. Yung nasa second floor po ng senior high school, in-identify po namin as the fire exit so they can have an easily access dito po sa secondary gate namin. Kapag naman po sa grade 8, pwede po silang dito mag-route dumaan sa primary gate para po yung fire. Kapag dito naman po, pwede yung mga tao sa grade 7, grade 9, yung canteen, pupunta po sila dito, it will take a lot of time, pwede mag-grow yung sunog dito, kaya hindi ako safe na dito po sila dadaan. So we have here the evacuation area. Yung mga students po na grade 9, grade 10, grade 7, pwede po dito yung route nila, papunta po sa, doon po sa Kubo, yung pinagkakampihan. Doon po namin ilagay yung assembly area o yung evacuation area kasi mas safe po doon. And kapag lumabak po yung sunog, open area naman po yun, so pwede pa po silang makalayo pa po at makaiwas. The safety and preparedness of the school. Hazard map help identify the types of natural or man-made hazard that the school may be vulnerable to, such as earthquakes, fires, floods, or chemical spills. This information allows the school to assess the risk and develop appropriate emergency response plans. Evacuate maps provide a clear visual representation of the school layout, highlighting the safest route and the assembly point for the student and staff to evacuate in case of an emergency. And this map helps ensure that everyone in the school is aware of the necessary evacuation routes and can quickly and safely leave the premises of during emergencies. By understanding the potential hazard and having well-designed evacuation plan, the school can be better planned for emergencies. Furthermore, these maps can be used to educate students, staff, and parents about the potential risks and develop an appropriate action in case of an emergency, empowering individuals to be prepared and responsive during a crisis, ultimately enhancing the school's overall resilience. And that's all for today's hazard. Itignan natin dyan kung ano yung pwedeng bumagsak sa atin, kung ano yung mga bagay na pwedeng bumagsak sa atin kapag mayroong mga calamities. Kasi yung sabi nga kanina, calamities or disasters, it is unpredictable. So, ibig sabihin, hindi natin alam kung kailan darating. So, dito, doon lang, ang concern ko lang, di ba, meron kayong route or evacuation daan. So, dito sa may kalsada, di ba sabi nga kanina, kung mayroong earthquake. So, titignan din natin, hindi agad tayo basta pupunta agad dito sa open area na to. Titignan ulit natin kung ano yung mga hazard na pwedeng matumpa. Like for example, dito na lang sa gate natin, merong agad yan hazard na makikita. Saan yung hazard na makikita natin dyan? Yung poste, yung mga kable na kuryente. Ayun. And as well as, hindi rin pwede tayo pumunta dyan kasi ang daanan yun highway. So therefore, it can also cause
masagasaan. So, yun lang ma'am yung additional na ano ko lang po doon. Huwag papunta Hindi sa pa rin labas. siya safe dito. Opo. Hindi pa rin po safe yung route natin dito na masanay pa rin Bawal kayong lumabas ng kalsada. Yes. Talagang sa school lang po pala ang ano nila. Di ba nagpapanik yung iba dyan? Opo. Hindi nila mapapansin, may May parating na Sasakyan, Hindi nga namatay sa lindol, nasa kasaan. O kaya naman, pag Diba? lumilin doon, mawawalan ng control yung mga nagdadrive. Opo. Pwedeng bumangga dun sa... Ayun. Yun lang naman po, ito lang po yung route. So ito lang po itatanggalin nila. Itong... Hindi po siya, para sa akin lang, hindi pa rin po siya safe as evacuation lang. Tapos yung gym, hindi siya siguro category as this. Siguro mas more on sa red siya siguro. Kasi yung gym, natandaan natin walang matibay na structure sa red doon, di ba? Kung pwedeng bumagsak siya. Oo, kaya nga, mapapansin nyo, hindi ginagawang evacuation yung gym, di ba? Ayun. Oo. Kailan open talaga. Kaya hindi siya sa this. Pwede siya sa most Or slightly. Ayun. Yun lang anak, mga iibahin natin. Sa evacuation, kung saan open, pwede, huwag na masyadong malayo. Ika open na doon, at alam niyo naman na wala nang babagsak doon, pwede na silang manatili muna doon. After nun, Pag saka pa tumigil lang yung sila shaking. pupunta doon sa open area na yon, doon sa dulo. Kasi Sa dulo. masyadong malayo. Tatakbo Pag po galing naman sila sa senior high, meron namang open. itong gitna po na to. Na talagang pwede pa rin. Ang inisip ko naman kasi, paano ko ano tong building? Opo. Ang kipot po ako nito, maaari silang pansamantala. pantasin talaga dito, hindi talaga. Hazardous talaga. Opo. Samantala kasi Pansamantala. sa Okay. labas, sa open. Magpipicture kayo, tuturo nyo gano'n, pipicturean kayo kung asan yung mga Hazard. hazard. Ayun. Ayun. Yun ang performance sa number 2 natin. Katulad yan, yung bakod natin, tinan nyo, may tulis pa ibabaw, di ba? Pag nag-over dyan, natutunan. Tuhog. Hazard din yun. Ayun. Kaya school natin, punong-punong ng hazard. Sige, yun lang. Ay, tsaka pala yung map, sabi nung gumagawa, always i-indicate nyo kung saan yung north. Para kunwari, tayo yung titingin. Di ba, kunwari, hindi taga rito yung titingin. Iisipin pa niya, asan ba yung... North dito. Sa bago haharap na yung asan na lugar. Natalakayin natin kung ano nga ba ang ating natin at ano nga ba ang goal nito kung bakit ito nila. Bakit nga po ba kailangan natin ng hazard mapping? We need hazard mapping to know where the hazardous areas is inside the campus and for us to be aware and ready in case of emergency. It's important to us to know where the hazardous areas to avoid going there. Ay, dito po natin dito sa list of hazardous area, meron din po kanan dito. Kung makapansin niyo po yung gilid natin na yan, masyado pong masikip, tapos malalim rin po. Ngayon po, pag nagkaroon po ng, kunwari po earthquake gano'n, pag na-stuck po yung mga tao dito, sa gilid na to, pwede po silang may malalagdag kasi po sila po dyan, may tumagdag pa po mga motor. Tapos susunod naman po, yung well-heeled area natin. Naging hazardous area po yung staff of library kasi po dati po nalindol po sila, nalindol po yung classrooms tapos nagkaroon po ng mga biyak. Kaya po kapag may emergency na nangyari tapos in case po na nandoon po tayo baka po mag-collapse yung classrooms tapos ma-injured po kami. May hasa, Science Garden. Sis pala doon. Masyado pong malayo. Yung area naman po na to, medyo maluwang. Kasi naman po sila rito, dalawang linya, ganun. Tapos matitibay na yung ICT. Dito na po yung exit nila. Oo. Kaya po magandang po yung andito ma'am, hacking na lang po yung nasa gitna. Ito pong room na to, hacking po sa dalawa yung pila. Yung isa po, exit dito, tapos yung isa po dito, para po hindi sila pupul-pupulan doon. Apa.
Yung iba na, yung andito po sa may gawing gymnasium, bawal po. Eh kung Katulad ng sinasabi niyo, ma'am. nagtakbuhan sila, nagtakbuhan sila, maaari po silang mahamulot. Okay. Sa may iba naman po, sa sunog naman po, pwede po, ay, doon po pala muna sa RT ulit. Dito po, puro po lamesa din. Yung nasa may 11 PPN lang po yung nakawan. Hmm. Dito pumasok. Tignan nyo, nandito yung Gate. main gate nyo. Tapos doon, Dito naman na. tapos nandun na yung, ano to, yung open area. Tapos dito na may open. Oo nga po, ano? Yung taga rito, malilito. Lalo na yung taga rito. Medyo sa... Yung magre-rescue. Ayun nyo, kapag meron tayong mga bisita that time, no, Malibaligtad. yung hazard map. Maliligaw sila. Asan na ba Oo nga. nakatayo rito? Yung gate nyo kasi dito, sa kanan di ba? Yung gate nyo naman sa kabila, kaliwa. Kaliwa. Kaya, ayun na, nagkalito magkaiba. Naliligaw. Sa mga tayo na huminto yung lento, saka Kailangan bumaba. Kasi may mga aftershock pa yan. Mag-stay. Siguro yung gusto niyang sabihin doon, mag-stay muna for a while. Tapos kapag ano na, hindi na lang siguro. Maituloy, Na opo. makababa na yung iba. Huwag kayo mag-i-stay doon. Hindi pwedeng mag Opo. Tapos yung may legend din yun, ano. Pag hindi namin alam po, kunwari hindi kami taga rito, hindi namin alam po ano ba yung mga kudrado na yun. May mga symbol, ha? Tignan yung mga symbol ng chair, ng stair, gano'n, ano? Meron pa yung mga kuha. Search nyo. Good morning, teachers. My name is Darlene Moledo. My name is Corey Nicolai Chizugalos. My name is Adrian Santos. And today, we are representing our group in the school hazard mapping and evacuation plan that we developed to our school. We would like to take this opportunity to discuss about the importance of hazard mapping and evacuation plan. But first, let's define hazard mapping. Yung hazard mapping, ito yung proseso ng pagkakakilanlan o pag-locate kung saan may mga nilipugan ka sa isang particular na lugar o kapaligiran. Mahalagang maunawaan natin yung hazard mapping dahil sa pamamagitan nito, mas madali natin malalocate kung saan ba may hazard, kung ano ba yung mga panganib na maaari natin maranasan at kung ano yung maitutulong nito upang maiwasan natin yung mga hazard dito. Ano naman yung evacuation plan? An evacuation plan is a detailed plan that will train on how community respond and organize. Halimbawa po, may mga emergency situations na kailangan po ng mga mag-aaral ng kalikasan, maaari po silang pumunta dito sa evacuation area para po manatili po silang ligtas. Drawing. Hindi natin isasama yung mga hindi importante. Halimbawa, bulaklak. Kasi magpapadagdag pa. Hanggat maaari, dapat yung malinis yung... Simple, parang ganon. wala na yung mga bulaklak. Yung sa SM, di ba may makikita kayo nakadikit sa wall nila. Ganun na yung map. Tinan nyo yung simpleng-simple, Ano di ba? lang, square, rectangle. Huwag na kayong maglalagay ng mga... Na kung ano-ano. Hindi nyo naman kailangang i-drawing yung itsura ng building. The speaker representative of Group 4. So, today I will show you the hazard mapping and evacuation plan. So, what is hazard mapping? Hazard mapping involves identifying, assessing, and visually representing areas prone to natural or human-made hazards such as floods, earthquakes, landslides, industrial accidents, etc. It helps in risk management, planning, and emergency protection ng motor, especially kapag may classes po, hindi po pwedeng may maingay dyan. Tapos po yung, eto pong sign ko po na to is stop or no parking, na nasabi ko na rin po. So dito po sa hazard ng senior high school building, marami po siyang mga hazard na matutukoy. Dito rin po sa stairs, pwede po may hazard po na may malaglag or may... Nagkakaroon lang siya ng hazard. Ano? Dito naman, nawala yung hazard, pero yung arrow, yung evacuation kung saan papunta, yun lang yung natatasan. Hindi nagkakaiba yung mga
Mga building kasi natin, hindi nagkakaiba yan. Hindi pwede Nahirapan na yan. i-identify ulit po na. Saan? Tara. Huwag yung babaguhin mo na yung itsura doon. Yun din yung nandun yung building. No? Kung nasa kanan yung building na ito, asa kanan. Drawing yan eh. Yung tayo niya dapat naka-dire-diretso. Katulad na to. Okay, para Ng building na karakarakang guguho kasi wala naman pong bitak. Medyo yellow lang po to kasi ito po yung bandang taas. Pwede pong malaglag or madulas dun po sa kung makikita po natin pinaka-hazardous din is yung likod pong classroom. Kaya po hindi po siya pinagkaklasihan kasi po malalaki na rin po yung bitak at kahit daw po sa mahinang window, pwede daw po siyang mag-collapse. Dito naman po sa likod, yung mga yero po doon, may mga lawig na po, tapos puro po batuhan. Pwede din pong may, wild animal. Ito po yung route, kung saan po pwede pong dumaan yung mga estudyante at mga guro kung sakali pong magkaroon ng sakuna. Tapos dito po sa may mga cross, doon po pwedeng pumunta yung mga estudyante kapag po may lingers. Yun po kasi yung mas safe na lugar. Tapos may space po. Hindi po pwedeng mag-6. Sa bagong tayong buildings, once na merong malakas na lindol, guguho at guguho pa rin yan. Huwag tayong babase na matibay to matibay na. When it comes to calamities or disasters, hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Okay, so, dito na, anong room to?